Okay, magre-react po tayo dito. At alam ko dito sa Donmar TV, marami ang excited dito sa balita na ito. Bakit ba excited? Kasi usapin po itong Martin Romualdez. Ano ba ang mangyayari kay Martin Romualdez? Ito ha. So, ang Supreme Court, okay? Ito, binalita ito ng bigwas ng agila. Okay? Ang Supreme Court oral arguments sa petisyon laban sa unprogrammed funds ay bukas na. Okay? Ito yung unprogrammed funds nung panahon po ni House Speaker Martin Romualdez sa House of Representatives. Okay? Magsasagawa ng oral arguments ang Supreme Court sa Abril 7 at Abril 21, April 7 at April 21 of 2026. Hingil sa petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng unprogrammed funds at special accounts sa national budget para sa 2024 up to 2026 hanggang ngayon, okay? So, 24 to 2025, 25 to 2026. So, 2 taon po ito. Imbestigahan po ito. At magkaroon po ng oral arguments. Kwinestyon ng mga petitioner, kung maalala po natin, marami po ang nagpipetisyon dito, no? Yan mga unprogrammed funds na yan, sabi ng mga taong bayan, yan po ang inireklamo ng taong bayan na marami pong korupsyon diyan sa nangyayari diyan sa panahon ni Martin Romualdez. Kwinestyon ng mga petitioner na kinabibilangan ng ilang mambabatas at civic groups ang umano'y malalaking pagbabago at insertions. Alam naman natin kung anong ibig sabihin ng insertions na yan, ha? Sa budget sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee. Diba? Kapag bicameral conference, kung maalala po natin, ngayong taon na ito ay talagang video na nila, ni-live na nila. Pero noon, hindi man ito nila ginawa na mag-live. Diyan na yan pumutok noong kumalat na yung flood control scandal. Saka na sila transparent kodo sa taong bayan. Kasi napahiya na sila eh. Hindi po ito nangyari sa panahon ni Tatay Digong kasi yung panahon ni Tatay Digong, takot sila mangungurakot kay FPRRD. Okay? So, ayon sa kanila, maaaring baligtarin ng mekanismong ito ang konstitusyonal na proseso ng pagbabudget dahil pinapayagan ang paggastos kahit inaasahan pa lamang ang kita ng gobyerno. Tapos sabi pa dito, ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay posibleng magtakda ng direksyon sa pagbuo at paggamit ng pambansang budget sa mga susunod na taon. Ayan. Sabi dito, April 6, 2026, petisyon laban sa unprogrammed funds, magsasagawa ng oral arguments. Yan. So, I hope na itong Supreme Court na ito ay totohanin nila ang kanilang mga oral arguments. Okay? Kasi nakasalalay po dito ang attitude ng ating mga politicians. Kasi kung hahayaan lang nating mangungurakot itong mga politicians, kawawa yung bayan natin. So,
tingnan po natin ang mga reaksyon ng taong bayan patungkol po dito sa balita na ito. Ito yung mga comment nila ha. Sa bigwas ng Agila. Ito yung nag-comment. Meron nag-comment dito. Buddy Bean. Sabi ni Buddy Bean. Yes. Wait mo na. Sabi ito, yes. Supreme Court should be firm to implement rule of law and constitutional provisions or Congress amendments favoring congressmen, lawmaker personnel, benefits not Filipinos. Ibig sabihin ay dapat lang gawin ito ng Supreme Court. Okay? Kasi ito na lang po ang tanging paraan na ang Supreme Court ay kakampi ng taong bayan. Because this will benefit the Filipino people. Kung walang korap sa Pilipinas, uunlad ang bayan natin. Kapag uunlad ang bayan natin, ang masaya niyan ang taong bayan. Okay? Ito pa. Ito pa ang sabi ni Casey Ridor Gatma. Ano sabi niya? Sabi niya dito, kailan kaya makukulong ang mga yan? Sinong ibig mong sabihin makukulong? Ay nako. Di ba galit na ang taong bayan, no? Sabi pa dito ni Josel Joy, wag nang umasa. Hawak nila ang batas. Si Sara lang ang pwede mag-impeach. Wala na silang ibang alam. Kasi dahil sa administrasyong Marcos, malabo raw itong makulong itong mga buwaya na ito. Si VP Sara lang ang laging tinitira nila. Yan ang ibig sabihin niya. Pero ang sabi ko dito, at least meron ng Supreme Court. At ako po, tama, umaasa na lang akong maging presidente si VP Sara at mapanagot ito mga buwaya na ito eh. Sabi ni Ronald Tanwangko, malapit na pong kunin ang mga kaumagnana. Ano ibig sabihin ng kaumagnana? Sa bansa po natin. Nanakaw yata yun, binabaliktad niya. Malapit na pong kunin ang mga magnanakaw sa bansang ito. Karma is real. Huwag kang mag-alala kasi matutupad lahat ang birthday wish ni Cara David. Sabi dito ni Ming Nama, ang gaba di magsaba. Yan, statement yan ni BP Sara ha. Sabi pa dito ni Babylin J. Sarmiento, sana mabawasan ang mga buwaya. Sana nga. Kung makikita nandito sa mga comments ng ating mga kababayan ay basta sa usaping corruption ay galit talaga yung taong bayan yan, no? So we are hoping na itong mga taga Supreme Court ay mabigyan po ng hustisya po, no? At ang oral arguments ay laking tulong ito, no? Na malaman natin ang mga nag-question po dito sa legalities patungkol po sa unprogrammed funds at itong special accounts sa national budget. Kasi ano yan eh, sometimes itong mga unprogrammed funds, di ko lang alam ha kung meron ba talagang liquidation na nagaganap dyan sa unprogrammed funds na yan. Na yung unprogrammed funds sana ay maipakita for transparency sa taong bayan kung paano nila ginasta yung pera na yan. Yan sana ang gusto ng malaman ng taong bayan. Kasi panahon po ni former President Duterte is very
particular about the money of the Filipino people. Galit po siya dyan kapag inaabuso ang pera ng taong bayan. Okay? So, ayan. Kayo mga audience dito, mag-comment kayo. Anong masasabi nyo dito? Ano, tama ba ang magiging, ano sa tingin nyo ang magiging desisyon ng Supreme Court dito? Okay? Paki-like, paki-share, at subscribe, follow sa Donmar TV. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines. Bye-bye.